Magandang umaga, ito po ang Mike Abel Live. Sabay na inyong napapanood, napapakinggan sa PTV4, Radyo Pilipinas, IBC 13 Facebook page, Mike Abel Live. Ngayon po Monday, March 24 na po ng ating 2025. Isang linggo na lang at magpapaalam naman itong last month ng first quarter ng 2025. Luzon, Visayas, Mindanao, kamusta na po kayo mga Pilipino sa ibayong dagat? Hindi lang po mga overseas Filipino workers, lahat ng Pilipino, kahit na nagkaroon na ng pamilya, pero meron pa rin pagmamahal, malasakit dito sa ating bansa, sa Pilipinas at sa ating administrasyon under President Marcos. Diyan lang po kayo at mananatili po tayong maghahatid ng mga balita mula sa loob at labas ng ating pamahalaan, especially sa mga programa at ginagawa ng ating Pangulong Marcos, mga policy na para po sa kabutihan ng lahat ng Pilipino dito at sa abroad. Ayan po yun na ating idinidiin talaga sa araw-araw dito sa Mike Abel Live. Narito na po ang ating mga balita. Buo na umano ang legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court na kinabibilangan daw po ng isang Pilipino at dating Pangulo na pinaubayan na raw ho ito umano sa, sabi ho ng dating Pangulo, kanya daw pinapaubayan na sa Diyos ang kanyang kapalaran. Ay, salamat, nakilala na si Lord. Dati, I hate Lord. Dati may stupid pa Naalala ko bigla, sorry po, tao lang. Sorry po, tao lang, naalala ko lang Stupid daw yung God Ngayon, si Lord nang bahala, talaga lang Tama yung sinasabi ng mga nakukulong. Pag nakulong ka, mapapalapit ka sa Diyos. Pag nakulong ka, pagsisisihan mo ang lahat. Ganun ba yon? Ay, salamat to, Mr. Former President Duterte. Salamat po at nakaalaala na kayo. May Lord po talaga. Hindi ho nawawala yan. Anyway, si Father Ranlilio Aquino ng Dean ng Sambeda College of School, graduate nga po ng School of Law, So, basta Sambeda, matalino yan. Basta mga taga-Sambeda, matatalino. Tandali, di ba si Digong ay taga-Sambeda Hindi na itanong ko lang. Parang gano'n, kung di ako nagkakamali. Father, magandang umaga po. Welcome po sa Mike Abel Live. Dito po sa PTV4. Thank you po. Good morning. Good morning. Good morning. Well, tama ba? Taga-Sambeda rin si dating Pangulong Duterte, kung di ako nagkakamali. Yes, Ayan. he was a graduate of the College of Law. Ayan. But I am the Dean of the Graduate School of Law. Ayun, okay. So, anyway, Father, ganito po, hindi pa tapos ang issue ng legal ba o illegal. Ay, alam mo naman, nag-hearing pa no isang araw si Amy Marcos, Senador Amy. So, kayo ba, ano ba yung tingin dito? Bakit ba hindi matapos-tapos itong issue ng pagkakahuli kay dating Pangulong Duterte? Well, alam mo, kahit na ipaliwanag mo na legal ang pagkakadakip sa kanya and his surrender to the Hague, marami pa ring taong ayaw makinig sa katwiran, ayaw tumanggap sa katwiran. Kaya nalilito sila, hindi sa nakakarito yung issue, kundi linilito rin ang sarili niya. Ayan. Nako, pagkaganyan, wala pong gamot yan. Hindi kaya ng medicine yan, hindi rin yan kaya ng kahit paulit-ulit na paliwanag. At totoo yan, Father, totoo yan. Yun, nung sarado ang isip, ay talaga ayaw nilang buksan ng kusa ang isip nila, ay talagang napakahirap niyan. Ganun pa man, pinag-uusapan ay rule of law at ito na nga po, dahil isasalang na nga sa ICC, katunayan ng pinakahuling report ay parang may instruction na yata ang ICC na maghanda na ang prosecutors at defense counsel sa pagpipresenta ng mga ebidensya kahit na September pa ang trial. So ito na yung talagang kailangan. Ito na yung rule of law. Ito na yung talagang pagkakataon para makapagharap ang magkabilang panig ng kanilang katwiran at ebidensya at testigo para malaman kung totoo o hindi ang kaso. Tama ba, Father? Alam mo, I'd like to explain two things, no? Okay po. Yung legal basis ng kanyang pagkakadakip at pag-surrender sa The Hague. Nung tayo ay naging membro ng Rome Statute,
in 2011, isang article ng Rome Statute, yung Article 127, doon nakasaad ang obligasyon natin kung sakali man tayo'y aatras sa tratado. So kahit umatras tayo, may tinanggap tayong mga obligasyon nung tayo'y naging membro ng Rome Statute. Correct. Sa ilalim ng Article 127 na yan, ang isang estadong umatras ay may obligasyon pa rin gagawin at gagampanin ang obligasyon niya na nauukol sa mga proseso na kasama ng mga kaso kung saan may jurisdiksyon o kapangyarihan ang husgado nung tayo'y pa'y membro. In other words, notwithstanding the fact that we have withdrawn from the Rome Statute, by virtue of an obligation we assumed at the time that we were members, we are obligated to cooperate with the court, for example, in terms of surrender or the arrest of the suspect, in regard to those cases over which the court has jurisdiction in respect to crimes that were committed at the time that we were still members. And the other legal basis is Republic Act 9851, Article 17. It clearly says na ang gobyerno ay pwede niyang ipagpaliban o pwede niyang isurrender ang investigation and prosecution in favor of an international tribunal. At yun ang ginawa natin. So, maliwanag sa tratado at maliwanag din sa batas natin na may legal basis ang pagdakip at pagsurrender sa dating Pangulo. Ayun, napakalinaw po niyan, Father. So, ibig sabihin ito, kasi ang pinag-uusapan ngayon, maaaring may darating pa na mga ibang warrant of arrest laban doon sa ilang mga akusado, like Senador Bato at iba pa. So, pwedeng i-apply kahit na may mga ibang sektor na tumututol dyan, ganun din ang gagawin ng Estado. Kung anong ginawa kay Duterte, yan din ang gagawin doon sa mga mai-issuehan pa ng warrant of arrest, Father. That's correct. Oh, yun. That's correct. Pero as I said in other interviews, you know, yung prepare, paghanda ng prosecutor para sa isang kaso at talagang masigasig na pagsisiyasat, kaya inuuna nila yung mga malalaking tao, yung mga namuno sa war on drugs na ito, at pinapaubayan na lang sa mga local courts yung mga individual police persons or individual agents na gumawa ng mga krimen. Okay. Father, samantalin ko na yung pagkakataon. Ano naman ang masasabi nyo doon sa petition before Supreme Court? Habeas corpus, alam naman natin, gusto nila pabalikin, parang uta. Yan ang gustong gawin ng mga Duterte lawyers at Duterte camp. Meron pa bang jurisdiction ang Philippine Court, especially ang ating Supreme Court sa isyong ito, Father? Well, the Supreme Court has jurisdiction over petitions for habeas corpus. Pero masasabi nating moot and academic na yung kaso kasi ang unang purpose ng Supreme Court ng habeas corpus ay i-produce yung katawan ng suspect or yung object of the petition. Yes, yes. Ang Korte Suprema natin, wala siyang kapangyarihan na utusan ang ICC Ayun na ibalik sa atin ang suspect na si Rodrigo Duterte. Ang pwede niya lang gawin ay i-compel yung mga opisyal natin na ipaliwanag kung bakit siya i-surrender sa ICC. Ayun, hanggang doon na lang.
Father, isang issue pa, itong extraordinary redemption ang kanilang pinapalabas doon sa nangyari. Ano pa kipaliwanag po ninyo? Di ba ang aking pagkakaalam parang ibang-iba naman yun eh. Di ba parang sa mga terorista, sa mga komunista lang na illegal na hinuhuli ginagawa yun eh. Eh pagka may warrant of arrest, yung ba'y may tuturing na extraordinary redemption, Father? There's nothing really extraordinary about this because lahat ng proseso na ito ay in accordance with both international law, Yes. our obligations under the treaty, and in accordance with Philippine law. As I said, Republic Act 9851. Correct. So there is nothing extraordinary about this. Sinunod natin lahat ng mga proseso na nakasahad sa batas. Now ngayon, alam mo, isang issue na parati nilang minimension ay kung bakit daw hindi hinarap sa isang local court si Presidente Duterte. Pero huwag natin kalimutan na siya mismo ang humarap by way of his lawyers. Nung katatakip ka pa lang sa kanya, ay kaagad naghain sila ng isang petition for certiorari and prohibition before the Supreme Court kung saan ang mga argumento nila ay nagpapakita na wala daw jurisdiction ang ICC at mali yung pagkakatakip sa kanya at humingi sila ng TRO pero tinanggi ng Supreme Court ang TRO nila. In other words, kung nakita sana ng Supreme Court na may karapatan ang dating Pangulo na dapat protektahan, sana nag-issue sila ng TRO. Pero the fact that the Supreme Court did not issue a TRO indicates that the Supreme Court did not recognize any urgent right that had to be protected. So parang sinasabi dito ninyo, Professor Father, wala na ito. Ipaubayan na lang natin, hintayin na natin yung trial sa ICC. Doon talaga ang labanan, dito wala na, tapos na. Dahil ginampanan na ng gobyerno under the law ang kanilang responsibilidad kung paano hulihin at isurrender sa ICC ang dating Pangulong Duterte. Parang gano'n ang dating, Professor or Father. Dean. Yeah, that's correct. In fact, ang susunod na mangyayari ay yung tinatawag na confirmation hearings before the pre-trial chamber. Pero kung mapapansin nyo, linagay yung confirmation hearings sa last week ng September. So matagal pa. Yes, 6 months. Because that's to give a chance both to the prosecutor and to the defense to prepare for the confirmation hearing. At ang mangyayari sa confirmation hearing na yan, papakinggan ng pre-trial chamber ang ebidensyang nakalap ng prosecutor at pagdidesisyonan kung itutuloy ba yung trial o hindi. Kasi kung sa tingin ng pre-trial chamber ay walang sapat na ebidensya ang prosecutor, i-dismiss niya yung kaso. Pero kung sa tingin ng pre-trial chamber may sapat ng ebidensya, ay matutuloy ang trial. Ayun. So, ayan. So, pabalik tayo dito sa Manila. Panghuli na lang ito, Din, parang lumalabas itong mga protesta ngayon, mga paggalaw, eh masyadong politika na. Pinupolitika na dahil mag-i-eleksyon. Ginagamit na sa politika yung isyong ito. Parang gano'n, ng ibang mga may political interest, Father. Tama ba? Well, hindi ko nakikita kung paano mong magyagamit na political issue propaganda, yung pag-aaresta kasi it was a purely legal matter. President Duterte was issued a warrant of arrest because of the crimes he supposedly committed while we were still members of the International Criminal Court. So mapapansin nyo na kahit sinasabing thousands ang namatay sa EJK or sa war on drugs, ay iilan lang ang pinili ng prosecutor kasi ito ang mga
may solid na ebidensya laban sa dating Pangulo. So, I also want to advise the public, no? Yes. Na okay na lahat, okay na i-express ang mga damdamin nila, pero the moment they cross the line and they call for the overthrow of the government, then it becomes sedition and it becomes a criminal. Problema yan. Naku, Father, salamat po. Din, salamat sa inyong oras. Malinaw po yan. Legal na legal ang mga galawan under the law at yung mga proseso ay nasunod. So, tama yung sinabi mo, pagka talaga ayaw pakinggan, sarado yung isip ng iba, ang tingin ko ay napakahirap talagang ipagpilitan yung tama at saka rule of law. Father, salamat po at magandang umaga. Okay. Salamat sa inyong pagtanggap ng tawag. Salamat po. Father Aquino po, siya po ang Dean ng San Beda Graduate School of Law. Ano ha? Yan, sa San Beda nang galing yan. At kita nyo, napakalinaw. Republic Act 9851 ang sinunod. Okay? Pag-surrender, paghuli. So pati na yung issue pang politika, dinugtong ko na, pero sabi niya, totoo naman yan, wala na. Kahit na anong puntong legal ito, legal na usapan ito, kahit anong politika ang gawin, propaganda, publicity, naman ang aking tingin doon, ay mababaliwala. At yun ang pinakamatindi. Kahit na daw anong gawin, wala na. Dahil ang Supreme Court, wala ng jurisdiction. Okay? Kahit pa yung petition na inaabangan ninyo. Nako, malabo pa sa sabaw ng pusit ang labang ito ng mga nangangarap pa na maibalik sa lalong madaling panahon. Ang pinakamaganda ay harapin na lang ang kaso. Patunayang inosente, patunayang walang kasalanan. Rule of law at proseso, labanan ng ebidensya at katuwiran at testigo sa trial na magsisimula ng September. Ang tagal, 6 na buwan pa, matagal-tagal pa hong pag-uusapan ito. Anyway, tuloy ang ating mga balita, 18 minuto makaraan po ang alas 9 na umaga. Department of Transportation o DOTR, nagdagdag nga po ng bus sa EDSA busway. Ano nga po? O biyahe nga daw ho ng tren, pati biyahe ng tren kasabay ng 3 araw na tigil pasada ng grupo ng Manibela simula ngayong araw. Samantala, ilang ahensya naman ng gobyerno at local government units, may libreng sakay naman ho sa mga pasahero maapektuhan ng transport strike. Ilan ng mga paaralan ang kansilado na rin ang klase. Grabe naman itong problemang ito. Paulit-ulit na lang po ito. Ito po yung modernization program eh. Bakit ba itong grupong ito ay ayaw ng bagong sasakyan at mabangong sasakyan? Parating gusto nila yung kakarag-karag. At pasintabi na hindi malinis na sasakyan, kalawangin na parang ataol na tumatakbo dyan sa kalye. Modernization para pagandahin ang sasakyan, para hindi nakakahiya sa mga turista. Ayaw nila. Ayaw nilang gumastos. Ilang dekada na o taon na hong pinag-uusapan ng modernization. Yung iba ay na parang kahit anong paliwanag mo, ayaw nila. Kaya dapat panindigan ng gobyerno kung ano ang mabuti para sa nakakarami. Hindi sa ilang grupo, hindi ba? Samantala si Michael Rogas may report ng Radyo Pilipinas. Ito nga pong transport strike ng Manibela. Manibela, walang jeep. Puro Manibela lang ata ito. Tingnan natin ang live report. Paring Mike, hindi ramdam sa ilang pangunahing kalsada dito sa Maynila ang ikinakasantig yung pasada ngayon ng grupong Manibela. Marami pa rin mga pampasaherong jeep ang bumibiyahe kung saan naglan pa rin naman ang libreng sakay ang lokal na pamahalaan ng Maynila at Manila Police District. Ipinapakalat na ngayon ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office ang dalawang 10-wheeler truck, isang mobile truck at pick-up habang isang truck rin at mga mobile patrol mula naman sa MPD. Ito ay para umalalay sila sa mga pasahero, partikular na dito sa Blooming Street, Rizal Avenue, Punta Santa Ana at nagtahan na posibleng apektado na tigil pasada dahil ilang sa mga miyembro ng Manibela ay dito ang kanilang ruta. Wala rin mga modern jeep, tricycle, tok-tok at e-trike at iba pa. O marami rin nakuha pasada ngayong umagang ito ng mga modern jeep, tricycle, tok-tok, e-trike at iba pang traditional jeep mula sa ibang asosyasyon ang siyang patuloy ang pagbiyahe. Normal na pagbabantay naman ang ginagawa ng NPD habang maaga dineploy ang mga tawan ng Manila Traffic Enforcement Bureau para umalalay sa daloy ng trapiko. Kapansin-pansin din, paring Mike, na walang mga stranded na pasahero habang ang mga empleyado, paramihan naman ay hindi nahuli sa kanilang mga trabaho.
Mula pa rin sa lungsod ng Manila, ito sinasabi sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ayan po ang live report. Ano ha? At normal pa. Pangalawa, meron din ng rally dito naman sa S. Avenue, Quezon City. Harap daw ng LTO at saka LTFRB. Ito naman yung pumapabor doon po sa modernization program. Alam nyo, mabait lang itong ating gobyerno sa totoo lang. Alam nyo kasi, merong prangkisa ang lahat ng public transport. Yan ay violation sa prangkisa ang pag-i-strike. Dapat kinakansila ng strike ng mga prangkisa na mga yan. Sa ibang bansa, walang transport strike. Kasi pinapanagot nila ang mga binibigyan ng prangkisa. Dito lang sa atin, pinapahirapan ng commuters Pinapahirapan ng gobyerno, ng ilang sektor. Kaya siguro kailangan talagang ipakita na ang lakas at tapang ng batas laban sa pumipigil sa development, pumipigil sa kaunlaran, pumipigil sa magandang programa ng Estado, pumapabor sa mahihirap ng mga Pilipino. Yun lang po yun Talaga kayo ha. Tuloy ang ating mga balita. 22 minuto makaraan po ang alas 9 na umaga. National Capital Region Police Office, NCRPO, nagpakalat daw po ng 8,000 na mga pulis para sa 3 araw na tigil pasada ng grupo ng Manibela. Pinalalaki masyado ang attention dito sa Manibelang ito. Kakaunti naman itong grupong ito. Kaugnay ng balitang yan, ang grupo anyang sumusuporta naman sa Public Transport Modernization Program ng pamahalaan ay nagtipon-tipon na nga po kaninang umaga pa, ngayong umaga, sa harap mismo ng LTFRB sa Quezon City para magpahayag ng suporta sa pagpapatuloy ng modernization program. Ayun, gusto nila ay malinis, mabango at maayos na sasakyan. Yun namang grupong ayaw ng programang ito, gusto nila yung kakarag-karag at kalawangin sasakyan. Nakakahiya na kayo. Samantala, dyan muna po kayo at kami magbabalik sa ating pang mga balita. Huwag kayong aalis, halos nagsisimula pa lang po ang mga balita dito sa Mike Abby Live. Balikan natin at tuloy natin po ang mga balita. Pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdiriwang sa 128. Ayan, anibersaryo nga po ng Philippine Army noong Sabado, March 22. Binigyang pugay ng Pangulo ang mga sundalong patuloy na nagsisilbi sa bayan. Kasama ng mga umaaksyon sa panahon ng kalamidad tulad ng pagsabog ng bulkang mga Kanlaon at mga bagyo. Kasabay niya ng mensahe ukol sa pagpapatuloy ng modernization at pagsasanay upang niyang mapanatili ang seguridad at kaayusan ng ating bansa. Ibinida rin ng Pangulo ang ilang mga pagsasanay sa welfare programs at ibinibigay ang pinakikinabangan naman ng mga army ng ating army, gayon din anya ang pagtaas ng kanilang mga substantial allowance. Ayan, pera yan. Dagdag na pampataas ng moral. Sa pagtapos po ng talumpati ng Pangulo, nagpasalamat sa serbisyo ng Army sa bansa. Ayan, mabuhay po ang ating mga sundalo. Napanood ko yung speech na ng Pangulo at nakita natin yung mataas na moral ng Philippine Army. Nandun ang lahat ng mataas na opisalis ng ating militar. Kung di ako kakamali, nandun din yata yung mga ilang matataas na opisalis ng PNP na invited diyan sa 128th anniversary. Ang tagal na, ha? Mabuhay, kung di tayo nagkakamali, nasa 70 hanggang 80% yata ng ating sandatahang lakas ay membro ng Army. Yan ang pinakamalaking pwersa ang Philippine Army. Sumunod yata sa kanila ay Air Force, Marines, po yan. Anyway, salamat at mabuhay ang lahat ng mga sundalo, hindi lang po ang Army. Yun. At nandyan ang Commander-in-Chief, nandyan ang ating Pangulo. Sumunod lang tayo sa ating mga batas, walang magiging problema. Noon nga pong Biyernes sa ginawang pagdinig ng Tradcom, napilitan o humingi ng paumanhin sa mga mababatas ito yung mga vlogger pala. Lisette Lauretta Chu, ito yung nagpakilala pang taga Manila Bulletin. Nagpakilalang editor na nga ng Manila Bulletin pero yung dating parang hindi editor. Gayon din si Mary Jane Piatos. Sorry po, tao lang. Yambao Reyes, kapangalan kasi. Sorry, MJ, sabi niya MJ lang daw siya. At saka si Mark Lopez. Lahat ng ito ay nagsorry
Nag-iyakan pa nga. Ang tatapang sa hearing, ano, tatapang sa hearing? Ang tatapang sa kanilang mga vlog, nung imbestigahan na, nag-iyakan na at lahat sila umamin, fake news sila. Fake news daw sila. Talaga naman Ginisa ng House Strike Committee at ilang mga pro-Duterte vloggers at mga influencer kaugnay nga ng kanilang mga pinupost sa social media kahit hindi anya beripikado ang mga detalye ay posible anyang pinaniniwalaan ng iba. Ayan, kasi umamin yung tatlo. Fake news, yung isa naman tungkol sa pro-China. Naku, hindi pang isa ho nakakabahala dyan yung pag-amin ni former Secretary Attorney Angeles na sila ay 2 linggo sa China noong 2023. Nag-seminar, libre lahat, pamasahe, accommodation, pagkain. Tinuruan sila kung paano ipagtanggol yung China sa laban sa Pilipinas. Sos, meron swift na buhay ito. Isipin mo, mga vlogger na Pilipino nagpunta ng China para ipagtanggol ang China. Ang lupit ninyo. Paano kayo kakampi sa Pilipinas? Ay libre yung inyong pamasahe, pagkain, accommodation. Masasarap na pagkain sa loob ng 2 linggo na mayroong picture at hindi ho idininay. Inaamin talaga. Kaya pala wala tayong naririnig sa kanila about Philippine Sea, West Philippine Sea. Wala, bulag at bingi sila. Yung pala naman ay pinasarap ang kailang buhay ng 2 linggo noong 2023. Ayan. Kapanghinayang dating sekretary ng PCO, attorney, nagpunta ron para i-seminar sila. Ayan, ang pinag-usapan niya kung paano ipaglaban ng China ang kailang di umano'y karapatan sa West Philippine Sea, ay naloko na. Bakit kayo nagpunta ron? Bakit kayo nagpagamit? Binayaran daw sila Binayaran nga talaga kayo. Libre kasi lahat Wow! Ayan na yung grupo po ng mga nanglilinlang sa mga Pilipino sa pinaglalaban ni Pangulong Marcos at ng ating mga sundalo at Coast Guard at mga Pilipino sa exclusive economic zone ng dyan po sa West Philippine Sea. Lutang na, kitang-kita na, umaamin na mga fake news, mapanirang grupo, laban po sa ating estado at mapanlinlang sa mga Pilipino sa kanilang mga personal interest lamang. Bahala kayo sa buhay nyo. Kaugnay pa rin ang balitang yan, personal na umapila si Presidential Communication Secretary J. Ruiz sa mga Pilipino na makiisa labanan ng fake news. Iginit niyang hindi tayo ay dapat nag-aaway-away. Sa halip ay dapat magsama-sama laban sa fake news, illegal gambling, deepfake at hate speech na siyang pinakamalaking laban ng henerasyon ngayon. Itinutulak din niya ang pagpapalakas ng Cybercrime Prevention Act, pagkakaroon ng mga polisiya na tinatanggap ng internationally para sa regulasyon sa social media. At tiniling din sa mga mambabatas na ikonsidera ang Framework Digital Services Act habang tinitiyak ng maprotektahan ang tinatawag na freedom of expression. Ayan. Yung pong freedom of expression, freedom of the press, freedom of assembly, yan ay sinasabi ng saligang batas. Pero may limitasyon. Pag sumobra ang inyong mga pagsasalita at iba pa, may pananagutan, merong accountability. Ayun po yun Salamat Secretary Ruiz at pinaalaala mo yan. Sana bukas ang isip na mga nakarinig na mga DDS followers at saka vloggers. Kasi kung sarado ang kailang kaisipan, kahit anong gawin, sabi nga ni Father at Dean Aquino, ay mahirap ipagsiksikan ng tama sa mga nagbubulag-bulagan. 5 blacklist na Chinese national naaresto ng Bureau of Immigration ng tangkang tumakas papalabas ng bansa. Ayon sa Bureau of Immigration, ang 2 sa mga naarestong dayuhan ay mga pugante, wanted sa China. Habang ang lahat ng dating nauugnay sa Lucky South 99 Pogo. Delikado ito. Isang kumpanya ng Philippine Offshore Gaming Operators o Pogo na ni-raid dahil sa umano'y illegal na aktibidad. Ayun. Kaya nga yung mga nag-alisa ng China kasi may mga kasong kriminal doon. Kaya nga dapat pag hinulihan dito, i-deport papunta ng China. Huwag payagang mag-stop over kung saan-saan at hindi na hubabalik ng China. Hindi naman aalis ng China yung mga yan kung matitino yung mga yan Kaya nga nagpunta rito, pinipake ang pangalan bilang Filipino citizen para mag-camcam at gumawa ng illegal activities. Illegal drugs, illegal pogo, illegal na pagbili ng mga property at lupain, libo-libong hektarya ng mga lupain binili sa mga magsasaka ng overprice para magawa nila ang kailang illegal activities. Ayun yun.
Kaya dapat ito ipairal ng batas sa lahat ng sektor, lalo na ang mga dayuhang umaabuso sa ating bansa at sa mga Pilipino. 9:34 po ng umaga, tuloy ang mga balitang Malacanang tiniyak na gagawin ang lahat para maibalik sa bansa si dating Congressman Arnold Cotebes. Isa pa ito na naharap sa kasong murder o pagpatay ng maghahain naman umano ng motion for consideration ang Department of Justice sa pag-deny ng Timor-Leste Court sa apela ng extradition. Okay? Request ng dating kongresista. Mukhang dyan ho sa bansang yan, mukhang may pera-pera din ang labanan eh. Di ba, nadulas na si Secretary Remulla nung isang araw sa interview. May korupsyon sa sistema dun sa bansa kung saan nagtatago si Tebes. Isipin mo, extradition, hindi may patupad. Kinampihan pa nung Estimor yung nagtatagong Pilipinong dating kongresista yan, nung mamang yan. Hindi maibalik-balik dito dahil protektado ron. Grabe naman. Kala ko pa naman meron tayong ugnayan dyan sa mga... Nagpunta pa dito kamakailan, nung nakaraang taon yata yung mga opisyalis ng bansang yan. Bakit ganito ang nangyari? Pinuprotektahan nila yung may kasong kriminal. Okay? At alaalaman natin, nangyari sa Negros, hindi biro yan. Ano ba ang dahilan bakit namatay si Governor Degamo? At yung marami pang buhay na nawala doon. Wow! Talaga naman, So, kailangan mag-double time ang ating gobyerno at ipakita ang persa sa international community na kaya nating gawin na panagutin ng kahit sino under Philippine law. Tuloy ang mga balita, kinumpirma ng National Police Commission, NAPOLCOM Commissioner Rafael Vicente, kalinisan, nalilinisin nila. Kalinisan talaga ang report nag-report ng Quezon City, nag-report sa Quezon City, yung Quezon City Police Headquarters sa Campo Karingal, ang controversial na police na si Patrolman Francis Steve Taylon Pontelas. Sa isang pahayag sinabi ni Commissioner Kalinisan na umiyak si Pontelas. Akala ko ba saksakan ng tapang yan? At humingi ng paumanin sa PNP. Nangako rin umano ito na hindi magpo-post ng mga mapanirang komento at hate speech sa kanyang social media page. Sa kasalukuyan, si Pontelas ay sumasailalim sa proseso ng ilalagay nga daw sa preventive custody. Kabilang umano dito ang desidido anya ang National Police Commission o NAPOLCOM o PNP na ituloy daw po ang mga kasong kriminal at administratibo laban dito sa patrolman na ito. Naku, malamang ma-dismiss ito. Ito po yung nagsabing, presidente ka lang ba't kita susundin? Wow! Ano kaya ang batas ang sinumpaan nito nung ito'y pumasok na pulis? Talaga naman. Bakit may mga ganyan? So, disiplina, summary dismissal, dapat ang ipinapataw sa mga ganyan. Huwag niyong tutularan mga PNP. Alam ko, mga professional ang ating mga pulis, militar at NBI, lahat ng law enforcement agency. Huwag niyong tutularan itong mamang ito dahil malayo ang sinasabi nito sa kanyang responsibilidad sa bayan, sa Pangulo at sa Philippine law. Magbabalik pa ang ating mga balita. Diyan muna kayo. Siyempre, ang Mike Abby Live sa ating muling pagbabalik. Balikan natin ang mga balita pa rin. House Deputy Majority Leader Paulo Ortega ng La Union. May panibagong listahan naman daw ang questionable o pinagdudahan ng pangalan na inilabas kaugnay ng confidential fund ng Department of Education. Matapos ang sitsirya, prutas, brand ng cellphone, 5 dodong, wow! At meron din anyang team amoy asim, amoy suka. Ano yung paumbong o sukang amoy suka talaga itong balitang ito. Kabilang dito mga pangalan ng Amoylo, Ferdinand Amoy. Nakakatawa naman itong mga pangalang ito. Parang suka asim talaga. Yan ay malinaw na mga fake na pangalan. Kasi kung totoo yung mga pangalan, kung totoong tao yan, hindi ganyan ang pangalan ng mga ito. Nailagay dun sa gumastos ng pera. Talaga naman, paano mo hahanapin itong mga mukhang asim na ito? Amoy sukang ito. Wala. Diba? Ayan ho yung mga ghost employees o multo na mga taong binigyan ng pera ng confidential fund noong mga panahong yon. Talaga naman kasama yan sa article of impeachment. Sige, abangan natin kung
kung may darating na testigong amoy suka dyan sa Senado pag nag-trial sa second quarter na o third quarter na ng taon. Talaga lang, daming nadidiscover nito si Congressman. Pati amoy suka, naaamoy nito. Matindi itong Ilocanong ito. Tagalaon yun di ba Ilocano mga Tagalaon yun? Mabuhay ang mga Tagalaon yun, mabuhay po kayo dyan, salamat po. Sa Malacanang naman, Malacanang press briefing po noong Biyernes, pinaliwanag ni ICC, accredited lawyer, Attorney Joel Butuyan, na ang tinatawag na extraordinary retention ay isang pag-aresto halimbawa sa isang terorista na isusuko ng isang bansa patungo sa ibang bansa. Sa ilalim anya ng extraordinary retention. Hindi anya nangangailangan ng warrant of arrest. Ayan, okay? Pero sa kaso anya ng pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte, malinaw na merong hawak na warrant of arrest ang mga otoridad. Bukod dito, hindi anya bansa sa bansa ang nag-ugnayan para sa katuparan ng pag-aresto ito. Sa halip, naganap ito dahil sa warrant of arrest na inilabas ng isang international court. Dahil dito, hindi anya may tuturing na extraordinary retention ang nangyaring pag-aresto sa dating Pangulo. Ayan, napakaliwanag ng balita galing sa isang abogado. Malinaw pa sa sabaw ng pusit. Napakalinaw ho, ayan. Yung palang extraordinary retention ay gawain lang yan ng mga terorista na walang warrant of arrest. Pag may warrant of arrest, hindi extraordinary retention. Ay yung mga gumagawa niyan, ay yung mga nag-fake news na mga, alam mo na kung saan galing, yung nasara dahil fake news. Sino ba yon? Bahala kayo, alam na ninyo yan. Inanunsyo ng Northern Luzon Expressway, NLEX, na magpapatupad sila ng pansamantalang libreng toll sa bahagi daw ng northbound Expressway. Mula Balintawak hanggang Maykawayan simula alas 12 ng tanghali, ngayong araw, March 24, ito ay bilang tugon sa panawagan daw po ng Department of Transportation Secretary Benz Dizon kasunod ng matinding traffic sa Marilao segment. Dahil nga anya sa napinsalang Marilao Interchange Bridge. Ay, may problema pala ron. Ayon sa NLEX, mananatili ang libreng toll hanggang muling mabuksan ang lahat ng linya sa northbound o north area ng Marilao. Naku, mga taga Marilao, maiipit kayo dyan. Meron palang naging problema dito. Talaga naman, sana kung kailan pa naman malapit na mag-uwian, malapit na mag-Holy Week. Isang buwan na lang. Isang buwan na lang. Next month na yan. Ilang linggo na lang. Sana maayos ang lahat na nating mga expressway sa buong bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, meron muna tayong report. Gab Omeldi, ng PTV4. Si Gab, ano itong balitang ito? Amustahin natin ang dali nga po ng traffic sa may Balintawak, papasok ng NLEX, kaugnay pa rin ang pagkukumpuningaho ng nasirang Marilao Bridge. Naku, eto na ang detalye, pakinggan natin. Gab, at live report. Mike, magandang umaga. Para sa mga papuntang norte ngayong araw ay makakalibre muna ng toll mula Balintawak hanggang Maykawayan simula mamayang tanghali. Ang mga motorista na dadaan ng North Luzon Expressway, ito ay bilang tugon sa panawagan ng Department of Transportation. Sa pahayag ng NLEX Corporation, mananatili ang temporary toll relief sa nasabing bahagi ng expressway hanggang sa muling mabuksan ang lahat ng 4 na lanes ng Marilao northbound. Ipinapatupad ngayon ng ilang pagbabago sa traffic flow tulad ng pansamantalang pagbabawal sa mga Class 2 at Class 3 vehicles na dumaan sa tulay at ang pagpapatupad ng stop and go scheme para tiyakin ang kaligtasan ng mga motorista. Humihingi rin ng paumanhin at pangunawa ang pamunuan ng NLEX sa publiko habang puspusan na rin ang pagsasaayos ng tulay upang maibalik sa lalong madaling panahon ang normal na daloy ng mga sasakyan sa lugar. Mike, kanina bago tayo umere ay nananatili pa rin maluwag itong bahagi ng Balintawak hanggang makalagpas ng Marilao interchange dito sa may North Luzon Expressway. Para sa mga kababayan din natin na magpaplano ng kanilang biyahe ay ugaliin lamang din na i-monitor yung latest traffic update sa kanilang Facebook page. At yan muna ang latest. Balik kayo, Mike. Thank you, Gab. Ayan po. So, yung dumadaan po dyan sa lugar na yan ng Marilao, NLEX, ay alam na ninyo kung ano yung problema. May problema ngayon tulay, so apektado kayo. Ingat-ingat na lang po.
bigyan nyo ng mahabang oras para sa inyong pagbibiyahe. Alam mo yung papuntang Marilao, napakalapit lang ng Marilao. Paglabas mo ng Balintawak at saka Mindanao Avenue, siguro mga ilang minuto lang, nandudong ka na. Kaso nga may problema pala. So, yun na yun. Okay. Sa iba nating mga balita, dagdag na 1 oras na operasyon ng MRT3 papatupad simula ngayong araw. Ayon kay DOTR Secretary Benz Dizon. Ayan o, dagdag na oras daw ho. Ayan, talagang tutok na tutok si Secretary Benz Dizon ng DOTR sa lahat ng public transport. Mga tren, LRT, airport, lahat to, pantalan, lahat to yan. Kailangan talagang palakasin dito dahil mag-Holy Week, maraming uuwi. Patungo sa Luzon, Visayas, Mindanao, vice versa. Lahat gagamitin yan. Ay sakop po ng DOTR ang lahat ng public transport o kahit pribado pa yan, basta taong bayan ang gumagamit nito, responsibilidad ng DOTR na ito ay pangalagaan, coordination sa mga kinaukulan, local pamahalaan at sa pribadong sektor. Ayan. 9:50 na po na umaga, sinabi ni dating presidential spokesman Harry Roque na nakapag-apply na siya, ay ano ngayon, ng asylum. Eh, umuwi na kasi, itinakwil ka na nga ni Sara, hindi ka na nga, nag-volunteer kang abogado ni Digong. Sabi ni Sara, no, hindi ka pwede. Dahil pinagpalit ni Sara Duterte, si Sara pala ang pumili ng ayan lang, baka itong sa asylum na ito, wala ito. Palusot lang ito ni Harry Roque. Ilang beses na nagpaliwanag dyan ang Malacanang na walang political harassment sa'yo, umuwi ka na lang. Abogado ka, sabi nga ni Boying Rimulya. Abogado ka, alam mo yung batas, harapin mo ito. Eh nung ikaw ang spokesman ng Malacanang, panahon ni Duterte, panayang panawagan mo, sumunod tayo sa batas, sumunod sa rule of law. Pag may warrant of arrest, ay humarap. Pag may kaso, harapin ang kaso. Abay, nung ikaw mawala sa Malacanang, ikaw yung unang-una nagtago. Harry Roque, baka nakikinig ka. Pati yung mga Duterte mukhang ayaw na rin sa'yo dahil nag-volunteer kang abogado. Hi, I'm Roque. Ganun paliwanag mo doon sa speaker eh. Kung janitor yata ng ICC yung kausap mo, hindi ka pinapasok. Tandaan yung nag-viral na yun. Nag-viral yun eh. Nandun siya sa gate ng ICC, nagpakilala siya doon. Siya daw yung abogado ni Duterte. Hindi naman na pinakita kung sinong kausap, basta mayroong speaker. Hindi siya pinapasok kasi hindi naman siya nire-recognize ng ICC na abogado. Yun naman pala, hindi talaga siya kinuha. Sabi ni Sara Duterte, hindi siya kasali. Naloko na, kaya umalis ng ICC na si Roque. Nasaan ba ngayon yung mamang yan? Nagtago yata sa ibang lugar at nag-apply ng asylum. Nag-a-apply ka ng asylum niya sa bansang niya, sinisiraan mo ang mga Pilipino. Ay meron kang kaso rito inside, qualified human trafficking dahil sa Pogo operation. Tapos ikaw ay hinahanap ng Kongreso dahil hinahanap ang dokumento na kung bakit bigla kang yumaman, hindi ka na nagpakita. Tapos ngayon, ikot ka ng ikot kung saan-saan lugar. Sinisira mo mga Pilipino at ang Pilipinas. Pambihira naman buhay. Yan ang totoo, Harry Roque. Bumalik ka. Sabi nga ni Boying Rimulya doon sa press conference isang araw, bigyan nabitin, Pilipino raw. Magpaka-Pilipino ka raw. Nagkatawanan tuloy. Okay? Yung mga nanonood sa kanya. Inabisuhan na daw po ng Embahada ng Pilipinas sa Lebanon ang mga Pilipino na umiwas sa pagpunta o pananatili daw sa katimugang bahagi ng Lebanon. Ano namang meron? Baka daw sa bunsod pa rin ng 2 panganib na airstrike mula sa Israel. Ako, may problema pa rin dyan sa naturang lugar. Para naman sa mga nasaktan o nangangailangan daw ng tulong, maaari daw makipag-ugnayan kayo sa mga susunod na numero. Ito yung number. OFW Assistant, saka Emergency Hotline 0961-79110 hanggang 729. Ayan po Yan po yung mga numero. Or yung Embassy Hotline 0961-708-58086. Ayan, nasa inyo pong mga screen ng television at social media. Yan po yung mga telepono ng pentawagan yung mga Pilipino sa Lebanon kung meron kayong problema. Huwag na kayong baka sakali. Kagad-agad po na inyong tawagan na yan. Muling nagpakita kahapon sa publiko si, Santo Papa, Pope Francis, matapos nga mahigit 5 linggo na pamamahinga nito kasunod ng kanyang pagpapagamot sa isang hospital dyan sa Roma. Patuloy na bumabati, bumubuti ang lagay ng Santo Papa. Ayan po Pero parang medyo, parang medyo hirap gumalaw. Ayan Tsaka parang lumaki yata, Anyway, so sana po ang paggaling ng ating Santo Papa, mga Katoliko. Kasi mahirap yung nakakasakit na may edad na rin, pasintabi na.
So, yan, lumabas na at hopefully ay magtuloy-tuloy niya. Sino ba naging acting? Acting man tawag doon? Ang naghawak pansamantala ay ang ating kababayan si Tagle, di ba? Ayun. Kaya patikim na yan. Baka sa susunod, marami yung ating kababayan si Tagle ang maging Santo Papa, di napakalaking karangalan sa mga Katoliko na Pilipino sa buong mundo yan. Okay. Wala na tayong oras pero Monday pa lang, nagsisimula pa lang po ang ating linggong ito. Hanggang dito lamang po ang ating mga talakayan. Magkita-kita tayo bukas dito sa PTV4. Makinig sa Radyo Pilipinas, IBC 13, Facebook page, Mike Abby Live para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Salamat po!